On Saturday, mainit, bumubulwak na issue ang pag-uusapan natin. Sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, ito ang isa sa pinakang maiinit na pinag-uusapan ngayon ng mga Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. In fact, ang inyong Vice President ay pinababayaan na ang kanyang opisina, ang Vice Presidency, sabagat nangangampanya siya sa iba't ibang panig ng daigdig. From Hague, pumunta ng Qatar, Saudi, and then pumunta ng Malaysia, pumunta ng Australia. Iisa lamang ang purpose nito, ang maghanap na mapagsisilungan ng kanyang tatay at ang mangampanya para sa preparasyon sa 2028. Kaya wala kang makikita at maririnig dito na pagpuri sa gobyerno ng kanyang partner Bongbong Marcos. Second hour ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Abangan po naman FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating palatuntunan, Fun Saturday Live. Ang palatuntunang puso sa puso. Puso ko sa bayan ko. Sabagat ito'y paglilingkod natin sa inyo, mga kababayan, ay public service. Ating pakikipag-ugnayan ng damdamin sa damdamin. Ugnayan, pakinggan. Kasama po ang inyong abang lingkod, 61 years in the business. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At ito ang inyong Views in the News. Inside, Guro, Opinion, and Saturday Live. Ang pag-uusapan natin ngayon ay siguradong makakakiliti ng utak ng isip ng ating mga kababayan. Ang ating heading ay sinadya nating maging kapansin-pansin sa bawat mamamayang Pilipino. Rodrigo Duterte as a high criminal security risk. A high criminal security risk. A grave danger to witnesses, a grave danger to political foes. Hindi galing sa atin ang mga katagana yan. Yan ang sumada total ng damdamin ng mga prosecutors sa International Criminal Court at ng damdamin ng mga biktima ng mahigit sa 30,000 mga Pilipino na kinitilang buhay ng walang matibay na katarungan. The ICC prosecutors asked the court to reject Rodrigo Duterte's release plea. Ito po ay open secret sa lahat ng ating mga kababayan. Open sabagat alam natin, sikreto sabagat marami tayo na hindi nalalaman na tunay na mga bagay sa issue na ito. Bakit? Talamak ang mga fake propaganda, especially from the defense sector. Sandamakmak ang mga fake propaganda. In fact, ito ay pinamumunuan ng pagpapalaganap ng mga peke na propaganda mismo ng inyong Vice Presidente. And sad to say, maging ang kanyang defense lawyer mismo, naniwala sa mga peke na mga propaganda. So ito pong issue natin na itong mga kababayan. As I've said, Rodrigo Duterte is a high criminal security risk to the Filipino people, to the witnesses, and to the political foes. Sa taong bayang Pilipino, sa mga testigo, at sa mga kalaban sa politika. Isa-isahin natin ang punto na ito, mga kababayan. Bakit sinabi
na high criminal security risk. Mataas ang lebelo ng panganib na kaakibat ng anumang galaw ni Mr. Rodrigo Duterte. High criminal security risk, tumutukoy ito sa isang individual o kaya isang sitwasyon na matindi ang panganib na dala. So pag-usapan natin sa iba't mga aspekto, mga kababayan ko, para lamang maliwanagan natin, ma-dissecto natin ang issue ng mas maliwanag, walang panig ng peke, walang panig ng kasinungalingan. Ito'y base sa mga facts. Kagaya na nakaugalian na natin gawin ever since na ako ay magsimula dito sa broadcast. Yun ang ating adikain. Ang baguhin sa magitan ng paglalantad ng katotohanan, ang maling mga aspekto, maling mga paniniwala ng ating mga kababayan. Ilang mga mahalagang aspekto ang nais kong tukuyin dito. Unang-una, ang high level of threat. Mataas na lebelo ng panganib na nagbabanta sa mga individual at mga grupo, especially kung ikaw ay testigo, kamag-anak, o kaya may kaugnayan sa pagkakapatay na sangkot sa extrajudicial killing. And then pag-uusapan natin ng mga espesifiko at mga makatotohanan, makabuluhan, matibay na mga ehemplo ng panganib na ito. Babalikan din natin ang mga priorities ng mga karahasan na naganap sa nakalipas na mga panahon sa ilalim ng pamumuno back to Davao and then sa Malacanang ng inyong dating presidente. And then of course ang kanyang mga affiliations sa mga criminal organizations kagaya ng Pogo, yung sinasabing Chinese triads na yan. And of course, yung mga latest na mga events ng si Mr. Rodrigo Duterte ay ipadala na doon sa Hague, sa International Criminal Court, ang denial, ang pagsalungat ng mga tauhan sympathetic to him at ng mismong kanyang pamilya. And of course, ang kawalan ng respeto sa tunay na mga pangyayari at pagpapaubaya na masaklog tayo ng mga balita na mga peke o kaya'y mga propaganda. Simulan natin itong usapan natin, mga kababayan ko, tungkol dito sa kahilingan ng magkabilaang panig, especially ng Duterte camp, nabigyan ng kalayaan si Mr. Rodrigo Duterte. Yung tinatawag nilang interim release ay Mr. Rodrigo Duterte upang makawala sa loob ng kulungan ng International Criminal Court. Ito'y ginawa ng defense sa magitan ng kanilang abogado noong Hunyo 12. And then ang prosecution naman, yung kumpul ng mga umuusig, mabigyan ng katarungan ng mga biktima, sinagot ito noong Hunyo 23. Diyan natin dadaloy ang ating mga usapan sa bagay na yan. Ang kaso ni Rodrigo Duterte ay nasa chamber, nasa tanggapan ngayon ng mga huwes na pinamumunuan ni Judge Julia Antonella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Genzo, at saka Judge Maria del Socorro Flores Liera. Sila mga didinig sa magkabilaang panig. Ang subject ay kung may kasalanan o hindi o wala si Mr. Rodrigo Duterte. So, unahin natin, mga kababayan ko, yung paghiling ng depensa na palayain pansamantala si Mr. Rodrigo Duterte. Naalala ko tuloy may lumabas, asa na yan, may lumabas ditong fake news
Nais ko lamang ipatiuno na ito. May lumabas ngayong araw na ito na actually hindi fake news kundi parang propaganda. Today, Saturday, na may logo pa ng ABS-CBN. Kaya nais kong unahin ito sapagat pati ang ABS-CBN ay isinasangkot dito. Sabi rito sa parang poster na ang International Criminal Court ay naglabas na ng desisyon sa kaso ni Rodrigo Duterte. Ito ay nakalathala sa Facebook. Isa ako sa nabigyan ng kopya nito. Nakalagay dito, Philippine News, June 28, 2025. Sa post, nagsasabi rito, ang disenyo nito ay may logo pa ng ABS-CBN News. Nilapatan ng logo, nilagyan ng TV Patrol. Para palabasing authentic. Kumbagay parang official na poster ng ABS-CBN, which is not true. Ito po ay fake. Tandaan niyo na ang matindi nito, although nakapaninindig balahibo doon sa mga panig ni Mr. Marcos, but this is not true. Nakalagay dito na si Mr. Marcos ay hinatulan ng reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong. Fake news po ito, hindi po ito totoo, at pinatuuna ko na riyan, wala hong ginawa ang ABS-CBN na ganyan at yan ay fake, falsifikado. So mabalik tayo rito ngayon sa kahilingan ng defense na palayain provisional release si Rodrigo Duterte. Ang sabi ko nga kanina, itong kaso na ito ay nasasangkot high criminal security risk, a grave danger to witnesses and political foes. Ayon ito sa total na opinyon ng mga nagmamasid. So, isa-isahin natin, bakit hindi dapat palayain, bigyan ng kalayaang pansamantala ang inyong dating Presidente Rodrigo Duterte? Punto por punto na pag-usapan po natin ang bagay na yan, mga kababayan. Unang-una, etong dahilan kung bakit hindi pwede magdudulot ito ng panganib sa taong bayan, denial of crime mismong ng kaakusado, at mas lalong mahalaga na punto mismong ng mga taong nakapaligid sa kanya. Denial of crime. Bakit ito ay isa sa mga base kung bakit hindi pwede nabigyan ng pansamantalang kalayaan si Mr. Rodrigo Duterte? Kung ikaw ay ayaw mong tanggapin ang katotohanan deep in your heart, although kailangang i-defensa para makalaya ka, pero alam ng mga kamag-anak mo, alam ng mga anak mo na ikaw ang punot dulo ng pagkakapatay sa may 30,000 mga mamamayan, directly or indirectly, because of your powers, because of your orders, because of your initiative, and because of the compliance of your cohorts, cronies, criminal group, na isagawa ang nais mo. Kahit na i-deny ang krimen, may krimen na nangyari. At ikaw ang dahilan ng krimen na ito. Hindi pwedeng kahit na anong denial ang gawin mo riyan. Tandaan ninyo, siya mismo ang nagsabi. Si Mr. Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi. Sandali ha, paririnig ko sa inyo para hindi tayo nagkakamali eh. Pakinggan ninyo itong kanyang tinig. Denial of crimes. I can make the confession now, if you want. Mm-hmm. You see? There you are. Sabi ko, oy, kayong mga tambay dyan,
Pag dumaan niya ang obispo niya, hold up pa yan, marami pera yung putang ina niya. Patayin mo. Patayin mo yan lahat, obispo dyan, mga inutil yan. Mga obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung mga yan. Ako, marami. Mga 6 o 7. Aha. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga patayin. We planted evidence. Totoo yan. Well, that was a part of the strategy as a mayor. Alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Hindi na yan. For the boys. Yan. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahulihan ko. Kung sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Kung sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Ito, sila rin yung mga gangster. Utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Nakita ninyo? Pero sa kabila nito, denial of crimes committed. Yan ang defense yan itong mga nasa panig, headed by the defense lawyer, Mr. Kaufman. Of course, alam ni Mr. Kaufman kung ano ang talagang mga tunay na nangyari, pero abogado siya ng defense, so kasama siya doon sa denial of crimes. Walang nangyaring pagpatay si Mr. Rodrigo Duterte. Hindi niya kasalanan ng mga pagkakapatay na yan. Napakinggan ninyo ang kanyang tinig. Ano ang sabi nitong mga grupo nila? Kaya nandoon si Mr. Duterte sa ICC sapagkat kinidnap ito. Isinakay sa eroplano, kinidnap ng gobyerno. Yun ang propaganda. No less than Mr. Kaufman ang naniwala na kinidnap. Defense ng defense, kinidnap kaya nandoon sa ICC si Mr. Rodrigo Duterte. Kaya kung bibigyan ninyo ng kalayaan ito, nakakita ka na ba ng biktima ng kidnapping? Sabi ng kidnapper, sige, bumili ka ng pansit dun sa kanto. Wala kang security. Sige, punta ka na muna doon. Bumalik ka. Ikaw na kinidnap. Kung totoong kinidnap, ang kaso mo sang damakmak, 30,000 ang iyong pinatay. At alam mo na pagbalik mo doon sa kunidnap sa'yo, ay, anong sabi ni Sara Duterte? Gurgurin ko yan eh. Kung ikaw itong kinidnap na ito, quote and unquote, binigyan ng temporaryong kalayaan, babalik ka pa ba? Babalik ka pa ba o hindi na? Eh, kinidnap eh. Yun ang family legal team na nagpapasabog ng ganitong issue. Kinidnap ang kanilang kliyente. Kaya nandoon sa The Hague. No less than Kaufman himself, Duterte's lead counsel sa ICC case, kinidnap ang aking kliyente. A victim of a kidnapping. Babalik ka ba kung ikaw kung ikaw ay si Kaufman o kaya ikaw si Sara Duterte
o kaya ikaw si Bato de la Rosa, o kaya si Robin Padilla, o kaya si Bongo. Kung ito'y nakalaya, pansamantala, aabisuhan ba ninyo, advice ba sa kayo Duterte? Bumalik ka na lang, sir, doon. Balik ka na lang, sir. Kasi sabi mo, temporary lang naman ang laya. Balik ka na. Makakarinig ka ba roon? Hindi. Maniwala kayo lahat ng mga ito, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Sara Duterte, Pulong Duterte, kung sino-sino pa. Maniniwala ba kayo na kung nakalaya ito, kunyari nakapunta sa Australia, pero sabi ng Australia, no. Hindi pwede sa amin. Sabi ng Belgium, kami? No. Belgium, no. Walang Duterte dito. Pero sa panig nitong mga ito, kinidnap ang kanilang kliyente, pababalikin pa ba ninyo sa The Hague? Of course, hindi na. So yun ang unang punto na nais kong i-emphasize sa mga kababayan natin. Especially kayo mga nasa prosecution. Ano mang mga pagpapabango, my name is Rodrigo Roa Duterte of Davao City. I am a former mayor and president of the Republic of the Philippines. Pang-famas yun, pare ko eh. Pang-famas yun, ha? Pero sa kabila nito, napakinggan ninyo ang kanyang tinig. Patayin yan. Yung mga obispo na yan, patayin. Maraming pera yan. Magaling na artista, papayagan ba ninyo? Ikalawang punto, kung bakit hindi dapat na palayain kahit isang saglit sa loob ng bilangguan sa International Criminal Court si Mr. Rodrigo Duterte. Bakit hindi? Sabagat hindi siya nag-iisa. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang palad, at ang palad na ito ay may 10 mga daliri. Kaliwa, kanan, 10 mga daliri. Ang kanyang palad na yan ang makapangyarihan na kahit na ang katawan ay nasa loob ng Hague, ang kanyang palad ay maring ilabas sa kanyang selda. Ano ang ibig natin sabihin? Meron siyang organisasyon. Nakita naman ninyo ang mga biyahe ni Sara Duterte. Maliwanag na halimbawa, maliwanag na ehemplo ng kanyang organisasyon. Official o kaya personal visit, pero ano ang kanyang... Hindi ba ninyo nakikita ang pattern ni Sara Duterte? I-duplicate ninyo sa iba't ibang mga sangay ng kanyang organization. Sabihin na natin dito in this case, criminal organization. Ang pattern na ito, kung kayo ay nagbabasa ng mga modus operandi ng Chinese Communist Party, makikita ninyo there is a semblance. May masusing pagkakahawig ang propaganda style na ginagawa ngayon ni Sara Duterte doon sa propaganda doctrine ng Chinese Communist Party. Hindi siya pwedeng mangampanya sa loob ng Pilipinas sabagat masyadong malakas ang opposition sa loob ng Pilipinas. So doon siya sa labas. Punta siya sa Hong Kong, kasama si tatay, kasama ang pamilya. Punta siya sa The Hague. Ipunin ang mga taong may simpatiya sa kanya. Alam mo naman, mga OFWs. And then punta siya doon sa Qatar, doon sa Saudi. Maraming mga Pilipino. Sabagat ang media nandoon nakasunod sa kanya for propaganda purposes. Punta siya ng Malaysia. Punta siya ngayon ng Australia. Isa sa mga adikain ito maghanap ng tatangkilik sa kanyang tatay na kukup-kup temporaryo, quote and unquote, temporary na kukup-kup kay Mr. Rodrigo Duterte. In reality, walang kinidnap na babalik sa kanyang kulungan. Tandaan natin yan. Especially
ang kanyang affiliation sa iba't ibang mga grupo na nais kong tukuyin ngayon. Nung siya'y namamayagpag, ang grupo niya ay intact. Criminal organization. Sabi nga ng iba, sabi ni Trillanes, meron siyang miyembro ng triad sa mga drug, kinabibilangan ng mga drug lords. Pero out of the issue muna natin yan. Ito muna tayo sa criminal organization ni Mr. Rodrigo Duterte. Hindi natin matatawaran yan. Hindi natin matatawaran ang criminal organization o kaya simple ang organisasyon na pinatatakbo ni Mr. Rodrigo Duterte. Pakinggan ninyo ito. Sabi ng ilang girlfriend daw ito, pero isang tabi na natin yan. Wala tayong sapat na conclusion tungkol dyan. Pero pakinggan natin ito, business relationships ng dalawa. Si Colonel Rowena Dama. On May of 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. I recalled my upperclassman, Edilberto Leonardo, who was handling the criminal investigation detection group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to Royal Mandaya Hotel for a meeting. Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the President directed him to organize a task force similar to PAOK-TF. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo outlining the task force operations which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Napakinggan ninyo, Colonel Rowena Garma. Nabanggit niya si Colonel Leonardo. Nabanggit niya si Bongo. May organisasyon na maaaring tumatakbo in full speed ngayon sa mga taong may kalayaang pangkumilos. Papayagan ba ninyo ang isang tao na ngayon ay safely in the hands of justice doon sa ICC? Papayagan ba ninyo na muling ito ay lumaganap? And mind you, even if he is in The Hague right now, sinong nakasisiguro na walang kilos galaw ang kanyang organisasyon? Salamat kung may mga taong nagigising after the crimes have been committed, nagising sa katotohanan na konsyensya sa paalala ng Diyos. Isa riyan itong si Mr. Edgardo Matubato. Isa sa mga direktong nauutosang pumatay ni Mr. Rodrigo Duterte. Ano ngayon ang man nangyari sa akin, miski bitayin man ako, talagang gusto ko nang pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Kaya nga pumunta ako dito. Matanda na ako, ma'am. Gusto ko nang, ang pagkakamali ko, itama ko, ma'am. Siyempre, lumapit ako ng simbahan, nagsisisi na rin ako.
Sinasabi ko lang ang totoo, totoo. Tumabaho ako, pumatay ng tao. Dahil sa utos nila sa akin. Yan ang sasabihin ko. Pumunta lang ako dito, ma'am, para magkaroon naman ng hustisya. Saan ba ako lalapit? Kung lumapit ka sa Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis ng Davao City, kakatayin ka rin. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila rin. Wala ka, miski saan ka magpunta. Wala kang mapupuntahan doon. Kaya nga, umiskip ako, tumago ako ng mga ibang lugar. Talaga bang nag-utos si Mayor Duterte? Talagang nag-utos. Yung tulad kang Barsabal, yung 1993, pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 na mayor. Sila ang nagpinansyan na nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. Kaya ang gusto nila man, hindi man ipapatay, buhay man. Buhay ito, buhay ang dadalahin. So, dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Doon si Mayor naghihintay. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha? Tapos hinampas niya ng Gold Pros. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA, doon na pinatay, ma'am. Yan ay tunig ni Edgar Matubato, isa sa mga direktong nauutusang pumatay. Masaklap pakinggan kung magkakaminsan parang hindi natin makakayanan na may mga tao na may puso na napakatigas. Sintigas ng bato. Na walang halaga sa kanya ang buhay ng ibang tao. No regrets. Ang masaklap pa nito, dapat yung mga taong nagmamahal sa kanya, dapat ay may advice, may abiso, may paalaala na ang masama ay masama at ang mabuti ay mabuti. Kaya lamang, anong maaasahan mo kung mismong ang kanyang dugo na ngayon ay namumuno sa kilusan upang mapalaya pansamantala ang kanyang tatay, ay meron ding bahid ng dugo sa kanyang mga palad. Pakinggan ninyo ang kanyang tinig. Anak niya ito mismo. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Tinutukoy ni Sara si Bongbong Hindi na siya Marcos. sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Huwag ka mag-alala, ma'am, Pakinggan natin. sa security ko. Aha. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And he said yes. Para bagang yung katagang pagpatay ay ordinaryo eh. Walang kaakibat na konsyensya. Wala eh. Patayin. Parang ordinaryo ng kataga. Sad to say, sa buong pamilya, patayin. Gur. No regrets. Walang pagpapasubali. Hindi siguro pinaninindigan ng balahibo. The mere mention of word, patayin kita. Parang nakapaninindig balahibo na. Ganyaan kapanganib, hindi lamang si Mr. Rodrigo Duterte, kundi I would say ang kanyang buong pamilya. Kung bibigyan ng kahit na pansamantalang kalayaan ang inyong dating presidente. Napakinggan ninyo ang kanyang grupo, ang mga tao na mapanganib associated sa kanya. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Tambalos Duterte
Mga trader po itong mga ito. Inoko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Speaker Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory. Ang ganong koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the DDS in 9th Anti-Crime Task Force, Heinous Crime Task Force, and nung naging mayor. Ang naging mayor si Sara Duterte. Siya na pasimulo nitong Oplan Tukhang eh. Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinakang ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang. Mayroon pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalosilo, Sara? No. Yan ang tinig mismo mga kababayan ni Mr. Arturo Las Cañas. Isa sa mga partisipante sa pagpatay, isa sa kanyang, sabi natin, ay criminal group na namayagpag, hindi lamang sa Davao, kundi napakinggan na niyo yung sabi ni Rory Nagarma, the same pattern na ginawa sa buong Pilipinas. At hindi lamang ito ang mga tinig na nagpapatunay ng kawalan ng regret o kaya pagsisisi sa panig ni Mr. Rodrigo Duterte. Pakinggan ninyo itong tinig ni Mr. Eduardo Asierto. Isa pa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group at PNP, Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ang mga kampo nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Mga kasinungalingan na hanggang ngayon ay lalong lumalaganap. As I was saying several broadcasts ago, na kung titingnan ninyo ang social media, dumarami ngayon ang mga propaganda
na isinusulong ang pagkakapaapi sa pamilya ng mga Duterte. Saan mang bahagi ng social media makikita ninyo ang sandamakmak na mga propaganda. Saan galing ang pera? I don't know. Napag-usapan na natin yan ng mga nakalipas na mga broadcast natin. Pero tandaan ninyo na lalo pang kakalat at dadami ang mga propaganda na yan sa paglipas ng panahon. Sapagat ang objektibo nila, mabigyan ng pansamantalang kalayaan si Mr. Rodrigo Duterte. Again, may I just remind na ang isang kinidnap, yun ang kanilang pinaninindigan. Talamak na rason kung bakit nais nilang bigyan ng pansamantalang kalayaan ang inyong dating Presidente Rodrigo Duterte sapagkat siya'y kinidnap. Now, based on that argument, ibase natin ang ating depensa dyan sa argumento. Sabi ko na nga kanina, maniniwala ba kayo ng isang kinidnap na tao pag binigyan ng kaperasong kalayaan ay hindi siya tuluyang tatakas? Considering sa mga sinabi ko na kanina, denial ng mga krimen na kanyang nagawa, high level of threat na dala ng kanyang influensya sa taong bayan, threat sa mga witnesses, threat sa mga political foes. Napakinggan naman ninyo si Robin Padilla. Pag iniutos ni Ma'am Sara o kaya ni Tatay Digong, gawin ko talaga. Ako pang kakaladkad sa iyo. Sabi kay General Torre. Robin Padilla. Diyan ang mga kapangyarihan. Bakit? Sapagat meron silang sindikato ng mga masasamang mga tao na nagbibigay sa kanila ng tibay, lakas ng damdamin at tibay ng bibig para maipamutawi ang ganitong uri ng mga pagbabanta. Sana ay ang ating korte ng International Criminal Court ay hindi makalimutan itong mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin ngayon. Matanim sa kanilang kaisipan ang nakalipas, nakaakibat ng nakaraan, nakaakibat ng kasalukuyan. Hindi natin basta-basta mawawala yan sabagat sabi ko na nga kanina, yung kanyang criminal group are still in power. Pumunta ka sa sangay ng gobyerno natin sa Senado na lamang na ngayon it is a joke. Ang Senado ay binubuo ng mga jokers. Ang pinag-uusapan natin sa Senado, impeachment, pero ang mga haharap riyan ay walang kalatoy-latoy, walang kaalam-alam sa prosedimiento, sa katas, sa laman, kung papaano isa sa katuparan ang pagkakaloob ng katarungan sa magitan ng impeachment. Ang nakakita na huwis magbibigay ng desisyon sa isang napakamaselan na bagay. Impeachment of a government official. Pagkatapos yung magsasagawa ng desisyon aanga-anga, hindi ko sinusukat ang kanyang katalinuhan. Secretary Cayetano, I hope that Secretary Bigas, sponsor, I hope that you can first accept Judge ito sa impeachment on their motion. Judge sa impeachment. To move to Senator Robin Padilla. Tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Na. If you can make a motion, move. That the body accepts the amendments on the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. Yan. Banat pa rin ko, banat. Opo. Senator, kagalang-galang. Opo. I move. Gising ko na to. Meron ka bang maasahan ng tamang paghusga, tamang pagtimbang ng mga ebidensya sa isang kaso na napakasensitibo para sa kinabukasan, hindi lamang sa kasalukuyan, sa kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino ang maghuhuwes ang mga ganitong klase ng mga senador.
Meron mga katarungan yan para sa mga Pilipino natin. Ito ay isa sa mga nais kumalagkad kay Torre dahilan sa kaso ng inyong dating presidente Rodrigo Duterte. Sabi nila, palayain na natin kasi matanda na 80 na si Tatay Digong Napakinggan naman niyo ang boses ng 80 anyos doon lamang sa Hawaii sa Hawaii, sa Hong Kong lamang, ang ganda-ganda ng boses niya. Antibay ang tapang, atatapang talaga, atatapang, aatay kita apapatay kita atatapang talaga. Baka nakaligtaan ninyo ang itsura ng boses. Buang ito, hindi ko sabi ko, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niya ang obispo ni hold up pa yan, marami pera yung putang ina niya. Patayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. You don't have to go to church to pay for these idiots. Mga obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung Nakita ninyo? Yun! Maging doon sa Hong Kong sa kanyang huling biyahe bago siya napunta sa Daig. Ganyan ang itsura ng inyong dating presidente. Tapos pagdating doon, introduce, identify yourself. I am Mr. Rodrigo Duterte. Pamfamas pare ko I'm sorry Sinasabi ko lamang, napanood naman ninyo, nakita naman ninyo without exaggeration Medical argument. Maniniwala ba kayo? Hindi yan pababayaan naman pati ng ICC Kumpleto sila sa ospital, kumpleto sa gamot na kailangan. Don't worry. Kung may palabas ng issue na ito ng medical, iyaan ay fake. Sabagat kumpleto sa pangangailangang medical upang mabuhay si Mr. Duterte, upang mapakinggan ang kanyang panig at mabigyan ng katarungan ang mga taong nawala sa daigdig dahilan sa kanyang kamay na bakal. No to release. Salamat na lamang sa Belgium. Sabi na Belgium today, just today, Saturday. Sabi nila, nope. We heard na ang aming bansa ay isa sa mga target ng grupo ni Mr. Duterte na palayain pansamantala si Mr. Duterte at dito manatili sa Belgium. Sabi ng gobyerno ng Belgium, no. Wala kaming kaugnayan sa kaso na yan, and we do not want to take in Mr. Rodrigo Duterte. Sabi ni Sara the other day, andito po ako sa Australia sapagkat inaayos po namin na ang aking tatay ay dito po manatili sa Australia. Sabi ng gobyerno ng Australia, no. It's a fake news. Wala ho kaming kasunduan. Wala kaming kaugnayan riyan. Ayaw namin na dito si Mr. Rodrigo Duterte manatili sa Australia. Just to put the news in perspective. Wala ho kaming kaugnayan riyan. So itong biyahe na ito ni Sara Duterte actually ay ang paghahalughog sa mga miyembro ng ICC kung sino ang pwede nilang papuntahan temporary na mapanatilihan ng kanilang tatay Rodrigo Duterte. 125 countries yan. And siguro, no doubt, baka may isang tumanggap. Kaya lamang, sabi ko na nga kanina, sana matibay ang depensa ng ating mga prosecutors sa pagsasantabi, pagbasura sa kahilingan na ito dahilan sa mga punto na ating pong tinalakay. Mga punto na mapanganib, hindi ordinaryo ang tao na naandyan sa International Criminal Court. Maging ang mga survey ay nagpapakita kung totoo ang mga survey na hanggang ngayon ay meron pang sizable number of Filipinos na kinukonsidera siyang tatay. Dahilan na rin ito sa mga propaganda applied to the Filipino people during the last 10 years.
ng pamamayagpag ni Mr. Rodrigo Duterte. High level of threat. Yun ang dapat tandaan ng ating mga kababayan. Not only doon sa mga witnesses, and of course, very particularly, doon sa mga testigo, kagaya ng mga napakinggan nyo, doon sa mga political foes. Ngayon, kita naman ninyo, 5,000 lang, may riding in tandem ka na. Sino ang hindi matatakot sa mga ganyan? One case example is yung mga sabongeros. Bakit hanggang ngayon 4 na taong mahigit na ang nakalilipas, wala pang naparurusahan, walang nakikilala, officially identified na boss ng pagpatay sa mga sabongero. Why? Because of the criminal organization. Not only from outside of the government, but from within the government. Maniniwala ba kayo na itong mga sabongero na ito ay walang koneksyon sa loob? Bakit hanggang ngayon lumabas na yung mga pangalan ni Atong Ang, ni Gretchen Barreto, mga nakalipas? Hanggang ngayon hindi mabigyan ng conclusion. Ano ba talaga? Narinig niyo yung audio mo. Ano ba talaga? Naririnig ko yung audio mo na yun. Ano ba talaga ang totoo? Kapag meron kang criminal organization from within the government or inside the government, that is an extreme threat to the lives of those affected. Hindi lamang yan. Sabi ko na nga kanina, yung history of violence, hindi mo basta-basta mababago ang itsura na yan. Kasaysayan ng kriminalidad sa bansa. Hindi mo basta-basta mababago ito sa loob lamang ng isang araw sapagkat nagdusa ka sa loob ng bilangguan at hindi mo magawa ang mga nakaugalian mo nang gawin. And especially equipped with money, delikado ang buhay ng mga taong sangkot sa mga kaso na ito. Sabihin ko, ang polis ang bigyan ko. 50,000, sigurado mahulihan ko. Sabihin mo lang 50,000 doon sa... Wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Alam nila yan. Alam nila yan. Alam mo, yun din ang nakakatakot sa mga abogado, ha? Fuera de los buenos, hindi ko nila lahat, pero yan ang nakakatakot din sa abogado. Kung ang pagkakaalam niya, kung ang kanyang kaalaman sa batas ay gamitin sa kasamaan. Alam nila yan, sapagat ako ay instructor, ako ay nagturo sa kanila. Alam ko kung alin ang pwede kang ibilanggo. Alam ko kung kailang makaliligtas ka sa kamay ng batas. The dangers of people in power, with cohorts, with cronies, with oligarchs, and with dynasty in the government. Kaya hari nawa mga babayang huminamahal, ay makapukaw tayo kahit paano ng inyong mga damdamin, magbunsod sana ng pagtitimbang-timbang ang mga pinag-usapan natin, ang mga nabanggit natin ngayong araw na ito. Sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng katarungan, at sa kapakanan ng ating mga kabataan. Sabagat sila ay nasa puso natin. Sa bayan ko! Yan ang ating insights, mga kapitbahay. Ugnayan! Pakinggan!
Yan ang ating paglilingkod sa mga kababayan nating minamahal. Public service. Sa bakadyan ang tinig ng mas nakararami sa ating mga mamamayan. Tinig ng Pilipino. Para sa Pilipino. Kasama po ang inyong abang lingkod, mga minamahal ko. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. dito lamang yan, mga kapitbahay, sa ating pang-Sabadong palatuntunan. Saturday Live! Saturday Live! At nasa huling bahagi na tayo ng ating Fun Saturday Live. Ito ang ating mga pangunahing mga balita. Ang ating pagbati sa mga birthday celebrants at pakikipagtalamitan natin